Ayaw, mahihina. Mga duwag pala itong mga DDS na ito. Oh, comment na lang, hindi pa magawa, takot pa. O eto, tumakbo na, di ba? Mga bossing, bilang mayor, si dating Pangulong Duterte. At ang vice-mayor niya, walang iba, kundi si Baste Duterte. Eh, ano po ibig sabihin nito? Bakit ganun? Eh, meron pa naman pagkakataon na tumakbo bilang mayor si Baste. Tapos biglang bumaba na ng vice mayor. Eh di ang ibig sabihin lang ho niyan, hindi kakayanin ni Baste yung susunod na makakalaban. No? Yung makakalaban sa pagka-mayor doon sa Davao. Oh. Siguro sabi ni dating Pangulong Duterte, Baste, sa baba ka. Mahina ang utak mo, hindi mo kakayanin ang kalaban. Ako ang pupwesto dito. Oh. Malakas pa ang Duterte magic ko. Ayan. Di ba? Malakas pa ang Duterte magic ko. Kaso may cancer na ako. Yun yung sabi niya. Mga bossing. Oh. Pagka nga naman nategi, si dating Pangulong Duterte, habang siya ay nakaupo, mga kababayan, eh instant. Mayor ulit si Baste. Ah, di ba? Strategy. Oh. Kaso mga kababayan, eh yung taong bayan ng Davao, biruin mo, makita nila sa mga news. 37 stop ng munisipyo. O ano? Positibo sa pinagbabawal na gamot. Malaman nila na, nako, sa Davao, sabi nila lagi, safest city daw ng Southeast Asia. Malaman nila nung pagpasok ni Torre doon, dinodoktor daw po yung mga resulta, mga kababayan. Kumbaga, may mga krimen na nagaganap pero pag inireport sa pinaka-head ng PNP, wala. Biglang nawawala, naglalaho. Dalawa ang logbook, mga kababayan. O, ikaw ba naman, iboboto mo pa ulit? Nako, ganito naman yung mararamdaman natin ulit. No? Hindi pala totoong safe ang Davao talaga. Oh. Siyempre, yung mga residente nila, gusto nila totoong safe. Kaya, siyempre, saan pupunta yan? Doon sa makakalaban, mga bossing. O, eto na! Nagpaparamdam na! Ayan. Mga Nograles appears at Comelec. Siguro, ako, sabi ni Tatay Digo, ayan na, yung mga kalaban ko. Ayan na, yung mga makakalaban ko. Nag-iisa ng nagdadatingan sa Comelec para mag-file ng COC. For any position po? I'm here for Haji. Do we have na ako? Sama ko na sila. Sinasamahan ko lang. Any plans, sir? Any plans? Sinasamahan ko lang si Han. Hindi na. Pero tomorrow, sir. Tomorrow, how about tomorrow, sir? Kinakabahan agad kayo, sinasamahan lang. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, Carlo Nograles, resign as CSC chair. Ito, babasahin ko ha. Malacanang Palace has confirmed that Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles has submit his resignation letter as the agency head. Alam nyo, si Abalos, no? Bakit nag-resign si Abalos? Kasi po tatakbo ng senador. Diba? Tuloy ko to ha. This was revealed by state-run broadcast station Radyo Pilipinas in a post on its verified Facebook page at 6:31 p.m. on Monday, October 7, 2024. Yan. Nograles resigned. Nograles resigning from the top post come after former President Rodrigo Duterte officially filed his certificate of candidacy for mayor of Davao City with his son, incumbent Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, running for Vice President. Yan ha. Rumors arrived that a member of Nograles family could run for the mayoral post here, potentially pitting them against the Duterte Patriots. Yung mga nag-iisip, naku, kung tatakbo si Migs, no, sa Davao, para lang kalabanin yung mga Duterte. Para lang pala sa paglaban sa mga Duterte. Hindi naman pala para sa bayan Yun nga yun, no?
yung paglaban sa mga Duterte upang matapos yung mga kagaya nung yung mga kagaya nung mga hindi totoong sila ang safe sa Southeast Asia, para hindi na magtuloy-tuloy yung mga stop sa munisipyo, mga bag. Di ba ba? Mga kababayan, yun, para tumino ang Davao. Oh. Sabi ni Sir Juan Tok PH, mga boss, Chief Amo Sir, suportahan po natin niya si Sir Juan Tok. Sumusuporta po yan. Isa po sa mga vlogger na masugid na sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya i-subscribe nyo po yan. Magkakalahating milyon na po yan, mga bossing. Magkakalahating milyon na yan. Sabi ni Archie Beroya, paano kung si Digong manalo pero si Baste hindi lumusot as vice at kalaban nila lumusot sa vice? Kaya ba ni Digong ng 3 years pa? Ayan ang tanong natin. Kung totoo yung sinasabi ng dating Pangulo, na siya ay may cancer. Kasi yung iba hindi naniniwala eh. Dahil nung panahon na siya ay nanunungkulan, mga bossing, mga boss, iba't iba na din po ang sinasabi. Hindi mo alam kung nagbibiro o So ito, iniisip ng iba, baka ginagamit lang ng dating Pangulong Duterte yung sinasabi niyang siya ay may cancer. Di ba? Dahil eleksyon ngayon. Una, dahil eleksyon ngayon. Pangalawa, baka po natatakot sa ICC. Kaya, may cancer ako. ICC, wag nyo nang pakialaman. Konti na lang ang buhay ko. Di ba, mga kababayan? So, kung sakali nga, hindi nakalusot, yari. Si Baste. Ang Davao ay mukhang mapupunta sa ibang magpapatakbo na. Kung sakali ho, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lynn Hirakawa, kahit alam nila sa sarili nila, hindi sila karapat-dapat sa posisyon. Pakapala na lang sila ng mukha. Sabi, di ba? Alam niyo po, mga kababayan, nabanggit ko nga, meron akong kamag-anak na nagkaroon ng cancer. Yung edad, hindi ko na mismong madirekta kung ilan yung edad ng lola ko nung panahon na yun. Nagkaroon siya ng cancer. Siguro about 50 years old. Something like that. 50. Kinaya nung katawan niya yung mga chemotherapy na yan. Tapos, nawala. Nagkaroon ulit, bumalik, mga kababayan. Kasi yung cancer cells niyan, hindi naman talagang masisiro mo yan, nawala na talaga. Yung iba dyan, tulog lang. Yung iba dyan, mahina lang. So ngayon, bumalik na. Bumalik yung cancer. About like 75, something like that. Nung magkikimotherapy na po, hindi na po kinaya ng katawan. Dahil sa katandaan na po, mga kababayan. Hindi naman natin sinasabi, na minamadali natin ang dating Pangulong Duterte. Bagkos, gusto po natin siyang gumaling. Gusto po natin siyang makabalik, mga kababayan. Makabalik yung kanyang lakas. Humaba pa ang buhay. Pero yung doon sa pagpupolitika, ayaw na ho natin. Unang-una, bakit? May katandaan na po eh. Pangalawa, iba-iba na po yung sinasabi. Pangatlo, parang lagi na lang pong may inuman pag nagsasalita si dating Pangulong Duterte. So sa madaling salita, yung sinasabi po ni Sir Beroya, posibleng mangyari. Na during ng panahon na siya ay bilang mayor, baka doon sa panahon na yon matuluyan. Hindi ho natin sinasabi ulit, na gusto na nating matuluyan. Pero, bakit tayo boboto nung hindi na kaya ang katawan? Yun lang naman po yun, mga kababayan. Sabi ni Odi Lenon, ang Davao pagdating sa eleksyon dapat under police control para maayos ang eleksyon. Baka ibabalik ko si Torre dyan, si General Torre. Sabi ni Sir Juanto, haharap na daw yata siya sa Quad Committee ayon sa balita. Yun din po yung nakita nating balita eh. Pero alam nyo naman, kapag ang dating Pangulo ang nagsalita, ngayon haharap, bukas hindi. Kaya mahirap panghawakan yung kanyang mga sinasabi. Kaya mahirap din po
na maging senador, maging mayor pa ulit to. Baka yung Davao maging ganun, no? Di ba? Pagulo-gulo. Oh, ito ang desisyon ko ngayon. Bukas, hindi. Ito ulit ngayon. Bukas, hindi. Ang gulo. Hi Mark, watching from Cayman Brac. Ayun. Sir RJ, shoutout po sa inyo. Sir, nandito po ako sa Grand. Oh. Anyway, nabanggit nga ho natin, mga kababayan, nabanggit nga ho natin na baka yung pagkakasabi ng dating Pangulong Duterte, no, na meron siyang cancer,